Mga kabayan, tila maamong tupa ang liderato ng Kamara sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez Jr. Ito ay matapos magpahayag ito ng araw-araw na suporta sa ating mga magigiting na retired generals, partikular ang AFP. Sabi ni Romualdez, buong-buo ang suporta ng Kamara at ang Commander-in-Chief nito na si PBBM sa lahat ng retiradong men and women na uniform personnel dahil nagpakahirap sila para ipaglaban at ipagtanggol ang ating bansa sa mahabang panahon. On behalf of the members of the House, would like you all to know, the members of the Armed Forces of the Philippines, particularly you, the generals and the leaders of the AFP, that we stand beside you and we shall be in strong support of you every day of your lives, because our President, our Commander-in-Chief, has set the policy that you are the priority, the men and women of the Armed Forces of the Philippines. For all the service and sacrifices you have given to the country, this is the least that we can do. Matatandaan na nabulabog at natakot ang Kamara at mga congressmen matapos magkaroon ng manifesto ang mga retiradong general dahil sa pagpapakulong ng Kamara sa dalawang angkor ng SMNI na si Eric at Badoy, kung saan ay lumalabas na naabuso ang karapatan ng dalawang host para sa malayang pamamahayag. Dahil dito, komento at reaksyon ng ating mga kababayan, tila biglang kambyo ang House leadership dahil sa posibleng matinding hakbang na gagawin ng AFP at PMA generals para mapatalsik sila sa pwesto. Matapos yung nakawin yung 7 araw nila at nag-hunger strike sila, at matapos yung pahiya sa madlang people na kayo ang napahiya. Congress ang pahiya. Okay, so ang conclusion, talo ang Congress. Talo. Kasi natakot ang Congress. Kasi kahihiyan ninyo pagka nagdeklara ang Supreme Court na sinasabi, hoy Congress, mali yan, i-release ninyo because you are violating the rights of these two people, Celis and Badoy. You're violating the rights and you are violating your own laws na you created in Soto Law. Maliban sa AFP, niligawan din ni House Speaker Martin Romualdez ang ilang LGU at mga Pinoy dahil tinaasan ng Kamara ang budget para sa mga local government unit para sa susunod na taon. The House of Representatives crafted the 2024 budget to bring about balanced development, propagating progress not just in urban areas but across the archipelago, and not just in urban areas but throughout the country, so that every Filipino, from the northernmost provinces to the southernmost islands, can thrive with peace and abundance. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Epektibo kaya at kakagatin kaya ng taong bayan ang pagkambyo o pagpapakitang gilas ng Kamara para sa mga Pinoy at retiradong opisyal ng ating bansa, partikular ang AFP? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Tiniyak din ng House Leader ang buong suporta ng Kamara sa Armed Forces of the Philippines para masiguro ang ibayong proteksyon ng bansa. Ayon kay Romualdez, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos, palaging kasama sa mga prioridad ng administrasyon ang pagtitiyak ng kapakanan ng mga miyembro ng sandatahang lakas. On behalf of Ayan buong Kamara nakasuporta di umano sa mga sundalo sa AFP. Well, anyway, maganda yan, Speaker Romualdez. Napakaganda niyan. Basta totoo. Pero ito, maganda yung sinasabi niya. So, suportahan ng Armed Forces. Nililigawan nayanig sila, kaya binakawalan si Eric Naalala nyo? Gumawa ng sulat ang mga AFP. Siyempre, ligaw sila ngayon. Kailangan yan Alam mo, baka magaya sila dito nung panahon ni Cory Aquino na puro kudeta. Kaya may delikado yan. Hindi ko sinasabing gusto natin yun, Pero, siyempre, aware sila dyan. Pag gumalaw ang mga sundalo,
No, alam naman natin, sino bang mga sundalong gumalaw noon, di ba? Oh, si Enrile tsaka si Ramos, kaya napatalsik si Marcos. Oh. Ay, delikado kaya. Ligawan nyo yung mga sundalo. Oh, ayusin nyo pensyon nila ng mga pulis at sundalo. Ayusin nyo, wag nyo nang kaltasan ang mga pensyon ng mga yan. Dinoble ni PRRD sahod nila. To know the members of the armed forces of the Philippines, particularly you, the generals and the leaders of the AFP, that we stand beside you and we shall be in strong support of you every day of your lives, because our president, our commander-in-chief, has set the policy that you are the priority, the men and women of the armed forces of the Philippines. At kung ako political advisor ni Romualdez, gagawa ko ng sariling identity, pero tama yan, loyal siya kay Marcos, dapat loyal din siya kay Sara. Yun yun talaga ang ano ko. Kung may pangarap siya. Tapos, kung gusto niya talagang tumakbo ng presidente, sa 2027 na siya kumana. Ang aga. Ang aga kumana. Ay, matatalino yan sila PRRD. Master tactician yan. For all the service and sacrifices you have given to the country, this is the least that we can do. Maganda yung sinabi ni Romualdez, susuportahan sila, araw-araw daw ng kanilang buhay susuportahan ng mga sundalo. Sinabi niya, every day of your life. Ba? Again, pag sinabi mong susuportahan ang AFP, that is a strong word. That is a big word. Ha? I mean, wala tayong sinisisi. No? Pero tatandaan mo, pag sinuportahan mo ang AFP at sinasabi niyong susuportahan yung AFP, again, wala tayong pinagbibintangan dito, ha? Ulitin ko. But as for me, yung support sa AFP is a very strong word na kailangan ng aksyon. Kailangan ng backup ng gawa. Huwag sana mamaya maulit. Ha? Ako ayoko po mangyari yan. Baka mamaya pagka nagkagipitan, hindi kayo makadecide in favor of AFP or in favor ng mga, kahit salin na natin ng mga PNP. Kasi hindi po binabanggit yan ng basta-basta. Binaback-upan niya ng gawa. When crunch time, when danger time, mag-decide kayo in favor of AFP. Huwag tayong magaya sa SAF 44. Nasasabihin, tayo ay nakasuporta. And yet, if it's a matter of life and death, ang pinag-uusapan dito ay minuto lang. Buhay na ng tao. Walang desisyon coming from the top. Kaya nga sabi ko, that is a strong word na dapat may aksyon. Hindi pwedeng ganun. Kasi pag sinabi nyo araw-araw, susuportahan nyo sila. Araw-araw, nasa bingid ng kamatayan ng ating mga uniform men, sundalo at pulis. Panuorin nyo sa Netflix yung Mama Sapano. Panuorin nyo. Kaya, ginawa ko lang example yun. At hindi ko po kayo pinagbibintangan, sir. Pero, huwag tayong papabor sa kalaban ng sundalo na rebelde. Huwag tayong papabor sa kalaban ng sundalo na mga komunista. Huwag tayong papabor sa mga kalaban na maraming napatay na sundalo, maraming napatay na kapulisahan ng mga rebeldeng CPP, NPA. Yun ang suporta na hinihingi ng sundalo. At diyan yung narinig kong sinabi ni PRRD. Ang mga sundalo, nagmamatsyag lang yan. Bakit? Dahil masakit sa kanila, marami sa kanila, kaibigan nila, kamag-anak nila, namatay sa kamay nila dahil sa mga rebelde. At alam nila
kung sino ang pumapanig sa mga rebelde. So if we will support the AFP, I salute you, sir. I salute you. But please, back upan nyo ng gawa. Saludo ako dyan. Sa pagdalo ni House Speaker Martin Romualdez sa 2023 Seal of Good Local Governance National Awarding Ceremony ng DILG, tiniyak ng House Leader na sa ilalim ng proposed 2024 National Budget, pinaglaanan ng Kongreso ng mas malaking pondo ang mga local government unit. Ayon kay Romualdez, kinikilala ng administrasyon ang mahalagang gampanin ng mga LGU sa lipunan, lalo pat sila ang direktang nilalapitan ng ating mga kababayan, kaya't nararapat lamang ang dagdag alokasyon para sa kanila. Sa mga susunod na araw, inaasahang malalagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang budget proposal. The House of Representatives crafted the 2024 budget to bring about balanced development, propagating progress not just in urban areas but across the archipelago, and not just in urban areas but throughout the country, so that every Filipino from the northernmost provinces to the southernmost islands can thrive with peace and abundance. Matapos yung nakawin yung 7 araw nila at nag-hunger strike sila, at matapos yung pahiya sa madlang people na kayo ang napahiya. Congress ang pahiya. Okay, so ang conclusion, talo ang Congress. Talo. Kasi natakot ang Congress. Dahil babanatan pa ng for humanitarian purposes. Humanitarian consideration. Bulol! Paano yung may Supreme Court na papasok sa eksena. Kasi kahihiyan ninyo pagka nagdeklara ang Supreme Court na sinasabi, hoy, Congress, mali yan, i-release ninyo because you are violating the rights of these two people, Celis and Badoy. You're violating the rights and you are violating your own laws na you created in Soto Law. At saka whatever laws pa na binabayan. Shellacking ang mangyayari. Talagang yung Congress maupakan talaga left right. Parang sinampal. Pak. So what? Judiciary kapantayan. Pero, sino ba nag-interpret ng batas? Di ba ang judiciary? Kayo nag-create ng batas. Ang Congress really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple. Because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Hindi biro yung nagpirmahan, panay general. Congress, hindi pa tapos ang laban ng taong bayan. You better shape up, Congress. I'm warning you already for your sake. You better shape up. You better rethink your position. You better think Filipino. Paano ba to? Honorable ako So if you continue to exhibit bankruptcy in moral fiber, sorry, good luck. Good luck sa inyo because the people of the Philippines will not allow that anymore. We have spent so many years waiting, hoping, trial and error, voting, and then sise. The Filipino people are fed up. No? The Filipino people can put you in office and can take you out of office. They can even junk the institution, close the entire institution. Yun yung practical, yun yung totoo naman yung reality yun. The Filipino people, where your power emanates, can shut you down, can change the constitution. The Filipino people, remember yung constitution natin has to be ratified by the people. So power emanates from the people. So you do not treat the Filipino people na ganyan-ganyan lang. Pagka napuno yan, mayroong isa lang na magsabi, revolutionary government tayo. Good luck, patay lahat. Gulo ng Pilipinas. Revolutionary government. Mawala ang Congress. Lahat kayo. That's why, ang pag-asa na ng Congress, ang saving grace is, merong matitino talaga
na nakita, na-realize, nadinig nyo ako, na-realize, may mali talaga eh. Ayusin nyo. Ayusin nyo. Do not wait na yung tao ang aayos. At kung sino man yung tatayo na leader ng revolutionary government.